Marami raw homeowners in Canada ang nagbebenta ng kanilang mga bahay ng palugi. If you are thinking about selling your homes at hindi pa kayo sure if you should proceed, this episode of Open House with Chris and Alice is for you. Welcome to Open House with Chris and Alice. Welcome back! Chris and Alice Estrella, ang ating mga kaibigang realtor at mortgage agent based in Calgary. Hello guys! Hello! Okay, nandito na naman tayo para po sa mga hindi updated dito sa Open House. We air this episode or we have this episode twice every month. Okay? Wednesdays ng gabi, 7:30 p.m. EST po natin yan nilalabas. Again, twice every month. If you want to consult with Chris and Alice, ang kanilang contact information, ayan pong blue sa ibaba. Okay, it will be there throughout our episode. Nakita niyo naman yung ating title, guys, ano? 7 questions to ask before selling your home. But before we proceed sa discussion na yan, narinig yun din sa aking intro, no? Totoo ba, Yes. Chris and Alice, marami daw nagbebenta ng palugo ngayon? At if so, bakit? Yes, sis. Tama. Madaming nagbebenta ng palugi ngayon and it really breaks our heart. Mm. Kasi talagang they have to absorb the loss. Kasi madaming factors. Mm. Una, yung iba, binili nila at a high time nung mahal talaga yung mga property nung nandun sa hype ng international immigration. Tapos nag-soften yung rental market. So magpapaluwal na sila. So buwan-buwan silang nagpapaluwal. And pag binenta rin nila, actually, malulugi din sila. Pero sa tingin ko, may mga paraan. Yun yung maganda. May mga paraan para hindi ka malugi. Para pag binenta mo siya sa panahon na 'to, mas mataas pa din, may chances ka pa, yung iba tumutubo pa rin sila. Oh, okay. So it's not just an issue of parang equity. Yung iba kasi alam mo meron nag-PM sa akin recently, no? Sabi, ay naku Ina, alam mo isa daw siya sa mga nabiktima ng bumili ng bahay and then he feels like hindi daw nag-grow enough yung equity ng bahay niya considering that or considering the expenses that he spent no doon sa pagpapagawa ng bahay and other things. May ganong factors din. Yung equity kasi depende. Mhm. Depende sa ano ba ang status ng market. So yung mga nagbebenta ng palugi, balik ko lang ng konti, si Sina. Kasi ang question lang diyan, magkano mo binili? Tapos Oo. magkano mo ibebenta? Ano yung Right. difference? So yun yung equity na tinatawag. So marami kasi, remember 2020, 2021, mababa yung interest rate. Mhm. Tama? Pero ang presyo ng property mataas. Okay, Alright. especially sa Ontario. At Ontario medyo talagang ano nito tinamaan. 2020, 2021, ang taas ng presyo ng property, ang baba ng interest. So, actually maraming nakabili. Kahit na mataas yung presyo ng property, maraming nakabili kasi nga mababa yung interest. And now, 2021, renewal, 2025, 2026, ayan na, tatamaan talaga sila kasi ngayon, hindi na gano'n yung interest. Hindi na 1.5, hindi na 2%. So we're looking at low 4s or high 3s. So mga 4.10 or mababa na yung mga 3.8, 3.9, ganyan. So yung iba, hindi nila kayang i-absorb yung ganong kataas na interest. So they will be forced to sell the property kasi hindi na nila kayang bayaran. So yun yung nangyayari, mataas mong binili, for example, binili mo ng 1.1 million, nag-soften yung market, ngayon ang value na lang, for example, 900,000. So we're looking at a 200,000 difference. Kaya meron talagang mga nagbebenta na, sige na lang, pikit mata, negative equity, matapos lang. Okay. Well, that is why perfect din ang ating episode, ang ating topic rather. 7 questions to ask before selling your home to probably protect themselves from any losses. Yes. Ayan. Okay.
So, we have 7 questions to ask. Ano unahin natin? Am I pricing it right? That is the first question you should ask. Okay, why? Ano ibig sabihin nito? Meron kasi sis na kapag para siyang tinapay, yung mga bahay, para siyang tinapay actually na may stage, may a few days siya na sariwa, na fresh. Pero kinabukasan, 'di ba? 30% discount na siya. Sis Tinapay. Ina, yung tinapay. Di ba? Tapos after 1 week, ano na siya? 50% discount na siya. Tapos after some days pa, pinapakain na lang siya sa mga ibon. So Mm. may ganong shelf life yung paglilist ng bahay. So critical yung first 10 to 15 days ng listing, pagbebenta ng property. So kapag pinrice mo siya ng mahal, malulus mo yung critical stage na yon. Kasi bakit? Yung pricing must get you to the door. Dapat buyers, yung pricing mo, dapat it will bring the buyers to the door na makita muna yung bahay mo. Kaya minsan may strategy kami, may clients kami na tinuturuan, i-price natin ng 25 to 30,000 less. Kasi in the end naman, tayo naman yung mag-a-accept ng offer. Pero it brings the buyers to the door at a critical time. Kasi yung first 10 to 15 days, importante yun. Right. Kasi buyers think na, naintindihan naman namin yon. Sellers would always think na the price of their house is always higher kasi may emotional attachment yon. Pero yun yung actually ang number one challenge namin, to help them see more objectively kung anong nangyayari sa market. Mami. Yeah, totoo yun. Kahit halos lahat ng sellers na nakausap namin, mostly, yung price in mind nila is a little or significantly above sa kung ano yung sinasabi ng market. So it's very important na sa mga realtors maipakita ano ba yung status talaga, yung CMA, yung comparative market analysis na tinatawag, para makita nung seller objectively kung saan nakatayo yung property niya. Ano yung presyo talaga para pagpasok sa market nung property niya, hindi naman yung, masyadong mahal na madi-discourage yung mga tao. Pangalawa, katulad ng sinasabi ni Chris, ay wag na nating i-view yan kasi masyadong unrealistic yung pricing. So price is very important. I see. Okay. Punta na tayo sa question 2, no? Para malimit natin yung ating airtime. Okay. Will buyers like it? Yan ang second question. Okay. So, another important thing, so the price brings you to the door. So, nasa door na sila ngayon. So, first impressions last, actually. So, halimbawa, paglakad pa lang, yung curb appeal, yung itsura nung garden, nung yard, nung harapan. 'Di ba? Pagpasok mo sa pintuan, anong itsura ng bahay? Malinis ba ito? 'Di ba? Organized ba? Organized ba siya? Minahal ba yung bahay? And we speak from experience na ang layo ng nagiging outcome kapag yung bahay malinis, kapag yung bahay inayos. Kaya nga kami, minsan hindi namin ina-accept yung listing na kami ang magbenta kung hindi sila papayag na linisin yung bahay at saka i-stage ng maayos yung bahay. Right. So may ganyan kami, hindi namin tinanggap kasi ayaw nilang ayusin yung mga nire-recommend namin kasi it will really help them sell at a good price and to sell quickly also. First impressions last. Oo. Yung staging, for example, paano yun? Kunyari may nakatira pa dun sa bahay. Kasi nangyari sa akin yan, when we move to this house that we are renting, biglang nag-change ng owner, so binenta. We were asked from time to time to leave the house, syempre keep it clean. Ano usually ang rule ninyo dun sa seller, sa may-ari ng bahay? Paano nila dapat sasabihan yung tenant? At ano ang responsibilidad ng tenant? Dapat pa talaga sobrang mukhang professionally staged yung bahay?
To answer yung first question mo, Sis Ina, yung paano kung may nakatira pa, Oo. i-stage, pwede naman yun kasi yung mga stagers, they can work on kung ano yung furnitures na meron. So Okay. pwede yun, mas mura yun kung meron ng mga maayos na furniture. Now regarding dun sa rule sa tenant, Mm. 24-hour rule. So important na ma-notify dito sa Alberta, and I believe dyan din sa Mm. Ontario, you must notify the tenant 24 hours prior to the showing. Well, una, para naman ma-plan ahead nila kasi baka naman mamaya, work from home yon, di ba? Work from home, paano siya alis? O di kaya may dog, may cat. So at least magawa nila ng paraan na maialis yung mga pets bago mag-showing. So, yung in truth, mahirap i-demand sa tenant na totoo lang, kumbaga totohanan lang, Oo, mahirap oo, oo. i-demand sa tenant na, uy, ayusin mo naman, pagandahin mo kasi may viewing. Kasi yung mga tenant, syempre busy rin sila. Pangalawa, what's in it for them? Oo, 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 oo nga naman. Yeah, kaya best way sis is incentivize mo rin yung tenant. Kailangan ma-convince mo siya na to work with you. Kung ikaw yung may-ari, na halimbawa mabenta natin to, yung isang month ililibre ko na sa'yo. Parang Aba, ganyan. grabe Kasi naman yun. para Sana ano, ganun, no? para katuwang mo siya. Kasi Right? importante yun eh. Okay, okay. Kung okay sa landlord yun. Ayan, depende naman kay landlord yun eh, di ba? Oo nga. Okay, let's go to number 3. Ay, ito, mahalaga talaga to, no? Can I trust my agent? Okay. Uso pa, ngayon ba, ano ba ang benepisyo kung meron kang agent? Because sometimes I see some listings, no, na direct sa owner, Mismo. yung mga ganyan. Mismo, Oo. yeah. Yeah. Siyempre number one, yung realtor, yung magaling na realtor. Hindi lang dapat mabait eh. Dapat mabait at saka magaling na realtor na na alam nila yung market. Yun yung number one, Sis Ina. Kasi papasok ka sa market eh. Meron yung mga competitors. So, when you get a good realtor, matutulungan ka niya agad kung paano ipepresyo ng tama yung property. So, yun yung number one. Tapos, number two is kung paano niya rin ima-market ng mabuti yung property. Kami ni Alice, meron kaming 6 na virtual assistants, Sis Ina, Oo. na nagma-market ng mga binebenta namin na properties kasi naniniwala kami na buyers may come from different sectors, different parts. So, kaya ang goal namin is palaging mai-market sa iba't iba, online, yung yard sign, mga open house. So, importante yung mapili nila yung tamang realtor para sa kanila. Oo. Meron bang mga ano ang mga ano na lang, red flags sa isang realtor? Okay. Ano dapat nilang pagkaingatan? Usually, for example, some people hindi naman referral, yung mga nakikita nila yung mga signage sa labas, and then they talk to these realtors. Ano dapat ang bantayan nila? Ano ba mga red flag? Ako sa akin sis, ang number one na red flag na yung realtor na yon, kapag yung realtor na yon pumayag siya agad doon sa presyo na gusto nung seller. Kasi Oh, bakit? Ibig sabihin, gusto niya lang makuha yung listing. Makuha yung na siya yung magbebenta ng property without putting science and research. Kasi kami, sis, hindi kami tumatanggap ng listing na overpriced. Yeah. Kasi I see. sayang yung effort, sayang din yung time ng seller. Right. Okay, okay. Got it. Number 4. Ito maganda to. Should I renovate? Sabihin ng ibang seller, ano ba yan? Gagastos pa ako ng malaki bago ko ibenta yung bahay. Oo. Kailan dapat mag-consider talaga na mag-renovate muna? Kasama yun sa sa tinuturo namin sa guidelines. So, meron kasing currency ang renovation, Sis Ina. So, halimbawa, ano yung mga big ticket na nakakatulong sa bahay? 'Di ba? Na tataas yung presyo nila. Basement, yung deck, Garage. ayan, 'di ba? Yung kitchen mo kung maayos ba sila. So, may renovation pero we also understand syempre na hindi naman
gagastos ng major talaga. So tinuturuan namin sila. Merong mga big ticket kasi halimbawa ang kitchen. Sisina ang kitchen, dapat maganda siya kasi bakit 80% ng time mo sa bahay nasa kitchen ka eh. Mhm. So si buyer titignan niya 'yan. Yung mga washroom, tinitingnan ni buyer 'yan. So kaya merong mga renovation na hindi naman mahal. Ang tawag do'n yung mga lipstick renovation Ano na yang mga yan? nakakatulong. Oo. Yung mga Paint. lipstick. Go. Oo. So normally, kapag yung pintura ng bahay medyo hindi na maganda, so we Mm. recommend i-repaint natin kasi nag-a-add siya ng freshness dun sa Mm. bahay. Yung flooring, hindi naman ganun kamahal yan eh. Kapag nakita natin na sira-sira na, so nakaka-turn off kasi yun. So yung mga ganong klase ng renovation, you don't necessarily have to renovate the entire thing, yung buong bahay mo kung ibebenta mo kasi baka mamaya yung cost nun hindi mo ma-recoup. So ang goal lang naman natin is maipakita yung mai-present ng maayos yung bahay. So not necessarily todo-todong renovation. Mm. Yeah. Sis Ina, one last. Ang mahirap ibenta yung bahay na kulay pink ang pintura. 'Di ba? Oo. Mahirap ibenta yung bahay na purple yung dingding. So, Oo. mga ganyan. So, kasama yun sa na dapat earth colors, Right. neutral colors. Oo. Siguro this is also one way to address yung concern dun sa pinakauna nating pinag-usapan. Isa ba tong paraan para ma-increase yung yung sale, yung value ng kanilang bahay Availability. sakaling ang worry nila konti lang kikitain ko kung ibenta ko bahay ko o halos break even lang ako mula nung binili ko. Is this one way? Oo. Yeah, sis, that's a very good point na sinabi mo kasi ang tawag doon forced appreciation. Mafo-force natin yung appreciation ng property by maximizing yung currency na smallest amount of time and money pero mas maganda yung balik sa atin. Oo. And lalo na if you're selling siguro a old home, no? Kailangan talaga iayusin ng konti. Alright, let's move on sa number 5. Again, guys, 7 questions to ask before selling your home. What if there's something wrong with the house? I think every owner should know naman, and be honest. Kung talagang may problema na yung bahay. What if there's something wrong with the house? Ayan, sige. Sa akin sis, instead of hiding it, address it agad. Kasi it will always show up in the inspection ng buyer. So, mas malaking problema yon and they might lose the deal. Case in point, may binebenta ako na kami na bahay ngayon worth 1.5 million. So, yung 1.5 million na yon, nagkaproblema yung dishwasher sa main floor. So, nag-leak, tumagas, tuloy-tuloy, gumapang yung basa. Makikita mo pag nasa basement ka, makikita mo may patch ng water stain doon. So, yeah, so sabi ko, bago natin ibenta yung property, una ayusin yung dishwasher. Siguradong maayos yung dishwasher. Pangalawa, i-check na natin agad kung ano yung mga naapektuhan nung leak ng water stain. Pag na-check na natin, ayusin natin, kailangan matuyo yun. Tapos after that, at saka natin i-repaint ng maayos. Kasi yung iba gagawin nila, tatakpan lang nila agad ng pintura. Yeah. So, without addressing yung active leak. Kasi major deal breaker ang active leaks. Oo. And I think mahalaga din that you find realtors who will help you assess initially before you actually list it like what you did. Paano nyo na-discover yung leak? Did the owner come out clean and told you? O parang ikaw ba pinatest mo lahat? Tinitingnan mo yung bahay? Ano kasama sa system na ginagawa namin ni Sis Alice is doon pa lang sa initial meeting, we preview the property. Okay. Yan, may previewing kami ng property, umiikot na kami agad para makita namin yung upgrades, yung repairs needed. Tapos, meron din kami tinatawag na pre-listing guidelines. So, ito yung gagawin natin, ito yung mga pieces of advice na naka-customize
kung ano yung kailangang ayusin sa bahay, including furniture, or yung pink na dingding, 'di ba? Or yung purple na dingding, baka pwede nating magawa ng paraan bago siya ilabas sa market. Kasi bakit? Critical nga yun eh, yung 10 to 15 days na yon sa market. Hindi, tsaka nagpaano pa tayo, pre-inspection. Kasi nagkaroon ng leak eh. So, we encourage yung seller na ipa-inspect natin sa professional inspector to really check, well, una yung status ng bahay. Pangalawa, i-check yung temperature nung nabasa, kung meron pa bang, elevated pa ba siya, malamig pa ba siya. Alam mo, para to be sure na na-address yung concern. So, dun sa pre-listing namin inspection, okay naman. So lahat actually ng mga minor na mga pwede naman nang gawin, ginawa para kasi 1.5 million ikaw ba bibili ka? Oo. Kaya parang Ayun we're not na. talking about 200,000 worth ng property, we're talking about 1.5 million. So kung ikaw magpalit tayo ng sitwasyon, bibilin mo ba yung 1.5 million na may mga diferensya? So at 1.5 million, you are expecting for something na maayos. So Right. inayos naman siya. Okay. All right. Number 6. How do I choose the best offer? Hindi ba yan always yung pinakamataas? Hindi ba ganun at all times? Meron kaming napapansin din namin na tinuturo namin sa sellers na sometimes the first offer is the best offer. Oh, okay. Interesting. Yeah. All right. Yeah, kasi it may not be as perfect, pero imaginein mo, hindi ka tumagal sa market ng 6 na buwan, ng 3 buwan, and okay naman na siya. Kaya nililinaw namin sa sellers, Sis Ina, na hanggang saan tayo? Hanggang saan yung kaya natin? Kasi it really saves them time and energy kapag may best offer na simula pa lang. And nakikita namin yan minsan 12 hours pa lang sa market. 12 hours pa lang sa market, tapos sold na siya. Kasi nakinig sila about that first offer. 'Di ba? Yung meron kami yung 1.5 million na kinukuwento namin dahil nakinig sila, tapos may dumating, hindi pa namin nilalabas sa market. Yung dahil pinaayos nila yung dishwasher na yon, may nag-offer na agad na plus 30,000. Wow. So tumubo sila na hindi na nila hindi na lumabas sa market. Diretso sold na siya. Nice. Okay, okay. But do you also have a suggested time frame kung kailan ka pwedeng maghintay for offers if you want to explore more? May ganun ba? That's a good question, no? Kasi again, first 10 to 15 days, makikita mo na yan na makikita mo na yan kasi madami ng nasa market. Oo, makikita mo na sa viewing niya. Pero ang typical, like for example, here in Calgary, ang average selling time ng property 3 to 4 months. So 3 to 4 months. So within that time frame, maybe 2 months na yan, may mga lilitaw na offer. Pero ang mahalagang tinitignan sa offer is syempre yung presyo, okay, yung possession date. Kung halimbawa, kapag seller occupied, kailangan nila mas mahabang oras na maglipat. Kapag bakante yung property, gusto nila quick possession. 'Di ba? Kasi para tapos na, wala nang bayad sa utilities, wala nang holding cost. 'Di ba? Another factor is yung conditions. Meron bang financing condition, inspection condition, condo documents review kapag ito ay townhouse or condominium, mga building apartment. So lahat 'yon, they play together. So hindi lang presyo. I see. All right. And last, but I don't think definitely not the least, because timing also is everything. When is the best time to sell? Ayan, related din dun sa unang concern natin, ano? When is the best time to sell? Well, ideally, yung springtime, yun yung best time, yun yung best cycle in the year, yung springtime. So, kasi doon naglalabasan sa market. Pag summer kasi, abala na yung mga tao, hindi mo na makausap kasi namamasyal na sila, Correct. ganyan. Daming activities. Yan, oo. Next best thing is yung fall market.
Yan. So, yan yung fall market. Pero kung kami ang tatanungin, kapag na-strategize ng mabuti, anytime is the best time. Kasi halimbawa, pag winter time naman, pag nakikita namin walang masyadong nagbebenta, kino-coach namin yung client, ngayon na tayo magbenta. Kasi wala tayong mga kalaban sa market. Alam natin na wala silang pagpipilian, so they would always gravitate dun sa property natin. Pagtsatsagaan lang natin kasi malamig yun. 'Di ba? Did it ever happen na to you na in-advise mo na, teka, wag muna ngayon. Let's wait a few months before you sell your house. And if so, for what reasons? May ganun ka na bang case? Minsan halimbawa, not on the annual cycle kundi parang kailangan ng preparation nung nung property. I see. Na halimbawa, ang daming gamit ng bahay, sobrang daming gamit ng bahay. Sabi ko, sige, kasi mag-a-upgrade sila. Hanap na lang muna tayo, tulungan namin kayong makabili, ayusin natin yung pre-approval, move muna kayo doon sa upgrade, pati mga gamit nyo. Tapos, pag naka-move na kayo doon, ayusin natin yung bahay at saka natin ibenta. Not because of the season, but because they need more time to prepare to sell the property. Yeah. Actually, yung sinasabi ninyo na selling during winter time, narinig ko na rin yan. And I'm sure many people have heard it na hindi daw kasi nga maganda magbenta because people don't want to move in the middle of winter. Yung parang gano'n, kaya hindi sila bibili at that time. So, in your experience, it's not necessarily the case, is what you're saying. Yung naghahanap ng winter, highly motivated yun. Seryoso. Okay, baliktad pa kung gano'n. Yeah, may ganon. Basta it boils down dun sa tamang presyo ng property, tapos nakaayos ba yung bahay, 'di ba? Mhm. So, yun yung the price gets you at the door, and then pag nasa pintuan na sila, anong makikita nila? Maayos ba yung bahay? Malinis ba yung bahay? Minahal ba yung bahay? All right. And that is it. Nakapitong tanong na po tayo. Again, 7 questions you should ask yourselves before selling your home. Okay. If you have more questions, concerns, feel free to contact Chris and Alice Estrella. Diyan po sa contact information nila sa ibaba. Yung mga blue sa ilalim ng ating topic. Okay, diyan niyo po sila matatawagan. Thank you so much. That is it. We have another episode of Open House coming up. Again, 2 episodes a month po ang ating Open House series with Chris and Alice. Salamat, pinansin mo kami. Ito ka na naman eh. Thank you guys. We will see you guys in the next one. Thank you, Chris and Alice. Bye.